hakbang, may kwento ng pagsikap at pag-asa. Isang simpleng agahan, isang pagkakataon at isang pangarap na naghihintay na matupad. Sa bawat pader ng paaralan, may mga kwento ng pangarap at pagsusumikap na hindi natin laging nakikita. Dito sa Dala Salipa, may mga bentahin na hindi natin nakala. May mga tindero at tindera na puno ng pangarap at pagsusumikap. Ako si Aubrey at samahan niyo akong tuklasin ang mga kwentong hindi niyo inakala. Tara! Ako nga pala si Ka Eddie. Na nakatira din sa Sitio Fatima sa Barangay Matasan. Sisimula ako ng mula alas 5:30 ng madaling araw. Dito ko na rin kinukuha yung mga pang-araw-araw namin ng pamilya ko, pati pag-aaral ng mga anak. Meron pa akong isang first year college ngayon. So, napatigil nung nakaraan gawa ng, siyempre, sa financial. Marami man ang bumibili kay Mang Eddie sa labas ng ating paaralan, masasabing ang barya-barya niyang kita ay hindi sapat upang tustusan ang pangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit, bakit nga ba mas pinipili ni Mang Eddie na magtinda ng isang taho? Sapul talaga yung taho na kasi wala rin naman ako ipupuhunan kung magnenegosyo ako ng iba. Samantala ari, tiwala lang ng may-ari ang puhunan mo. Saka mo ibibigay yung ingreso mo pagkatapos mo magtinda. Ang taho kasi madaling ibenta. Bata matanda, mayaman mahirap, nakain ang taho. Compare doon sa ibang paninda mo, kung minsan, paggutom ng tao, talagang laging tao ang hinahanap. Bilang isang student na consumer din, di ba, yung magtatako sa may Lasal, nakikita ko yung hard work nila kasi sobrang aga ni Manong na napunta sa may game. Tapos, ayun, binibilhan ko siya every time na may chance or may barya ko, ganun. Kasi parang help ko na rin yan sa kanila. Kasi nga, ang nakita ko sa sakripisyo nila kasi syempre yung preparation, yung pagpunta pa nila at paglalako para lang, alam mo yun, magkaroon ng for a living nila, ganyan. Ayun, so sa kanila, malaki yung pagsaluto ko sa kanila at kasi wala, galing kasi nila gawa ng sobrang hardworking ka, masasipag. Kung sasayabi ko ang hardworking sila, masasipag, ganyan. Sinugawa ko sila at na-inspire ako kasi, ano mo yun, na-inspire ako magpatuloy kapag ako sa Siguro na rin sa determinasyon para sa pamilya. Siyempre, pag hindi pamilyadong tao, hindi mo naisipin ay kay napapahamak, kung ano-ano. Kasi ang importante, ma-comply mo yung gusto ng pamilya ay bibigay mo. Masaya din naman sa pagtitinda, masaya at malungkot. Kasi kung minsan, hindi naman lahat ng araw ng tao ay nakain ng tao. Yung iba dyan, taon kung bibilangin bago nakain ng tao. Lalang pasasalamat ko dahil iba-iba na rin naman ang mga tao kung nabili sa akin sa araw-araw. Hindi naman yun at yun na lang nabili sa iyo. Iba-iba rin. Siguro more or less mga 10 years na rin. Dito kasi, bukod sa malapit ako sa bahay ko, dito, kilala na ako ng mga tao. Ang tawag na nga sa akin dito, sa katagalan kung sa paglalako, si Taho na, hindi na Eddie. Kung minsan, nagigitla na lang ako, may tatawag sa akin, ay Taho! Kung minsan, ay high school, college, grade school, kinder, wala namang pinipiling ito.
Ako po si Sandy Boy Macale. 30 years old. Ako po ay nagtitinda ng ice cream. Nag-umpisa po ako ay 13 years old. Ngayon po ay 30 years old na ako. Bali 17 years na po ako nagtitinda ng ice cream. Hindi tulad ng iba, si Mang Sandy ay hirap sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit na ang kanyang binibenta ay paboritong merienda ng masa. Isa po yung nag-alala po dyan sa bayan po. Palengke sa may San Sebastian po. Tapos pagkakalabasan na dito. Alam mo na dito. Mga bata, high school, mga ganyan po. Para sa akin, yung mga nagtitinda sa labas, mga street vendors, nagpapakahirap sila maghanap buhay na matustusan yung mga pangangailangan nila or matustusan yung pangangailangan ng pamilya nila. And nakakalungkot din para sa akin kasi hindi sila nabibigyan ng opportunity na magtinda dito. Nag-aaral po bago natutuhin po. Nag-aaral po mag-ice cream. Sa kahirapan po ng buhay. Nakikita lang po din yung 500. Pinamatas po yung 1K. Dahil sa kahirapan sa buhay, sa murang edad ni Mang Sandy, naging sandigan niya ang isang malamig na panghimagas. Mula sa mainit na taho hanggang sa malinamnam na arniban, hanggang sa paboritong merienda ng masa, tunay na ang bawat sangkap ay sumasalamin sa bawat pagtataguyod at pagsusumikap ng ating mga tindero para sa kanilang pangarap. Dala ng kahirapan ng buhay, hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtinda sa loob ng paaralan sina Kuya Eddie at Sandy Boy. Ngunit, kahit wala ang mga tinderong kagaya nila sa ating mga kantina, naway atin pa ring tangkilikin ang kanilang mga produkto. Hindi lang binubuhay ng taho at sorbetes ang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino, nagdadala rin ito ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng mga hamon ng buhay.